Ayan, mag-2-in-1 tayo ngayon. Kasi itong dalawang personalidad na tatalakayin natin ngayon or di-discuss, matatawag nating mga hindi sinuwerte sa kanilang naging pagpasok sa politika. Lalo na itong si Manny Pacquiao na dati naman na din siya naging senador. Kaya lang magkasunod yata ang kabiguan na kanyang tinamasa ngayon kasi nagsilbi siyang senador for 6 years and then after that tumakbo siyang presidente na lot-lot isa sa showbiz term po na lot-lot is natalo, and merong isang personalidad din na talaga namang umasa, sa tingin natin ay umasa ng todo-todo kasi nga after niyang matalo parang nanumbat pa siya doon sa kanyang mga tinulungan ng mga tao. At tinutukoy po nga natin dito ay si Willie Revillame. So dalawa po ito So unahin natin si Manny Pacquiao kasi nga hindi inaasahang pagkakataon matapos po ang botohan noong May 12, talagang hindi umarangkada ang mga boto ni Manny na sa inaasahan na mapapasok man lang siya sa top 12. In fact, mas mababa pa ang nakuha niyang boto, nasa below 20 siya di ba? So ang daming nalungkot, of course, kasi alam naman natin na for the longest time, Manny Pacquiao is Manny Pacquiao. Kilala siya sa buong mundo bilang isa sa mga ang ingay daw doon, di ka nagsasalita. Ang garal-gal ng emote. Nagkakasakit na ang aking mga yan. Kailangan ginagalaw-galaw. Ito naman. Alam mo, Donita, palibasa, hindi ka rin nanonood ng Marites University. Hindi ka rin nanonood ng mga unbettable channel. Ako ang binabash ng mga bashers, no? Dahil, ano ba yan? Ang ingay-ingay. Chuchuchuk, tunog ng electric fan, tunog ng ganyan, no? Nakaganyan lang po si Don, habang nagdadaldal ako dito. Talagang ginanong ko talaga siya. Parang Willie Revillame na rin ako, di ba? So anyway, going back to the kwento, marami nga ang nag-react. Siyempre nalungkot din. Kasi prior to the botohan, talagang may mga intriga ng kinaharap itong si Manny. Gawa ng yung kanyang asawa na si Jinky na nakilala din all over the world dahil nga kilalang boksingero yung kanyang husband. May mga balitang hindi siya sinasamahan sa mga kampanya, sa mga pag-ikot-ikot, sa mga pagpunta-punta sa mga areas na supposedly ay hihinga nila ng boto kasi di umano nga is parang ayaw mainitan dahil syempre nagkataon summer, sobra naman talaga ang init nitong itong bago mag-eleksyon, mga buwan ng Abril, di ba? Lalo nung April talagang kasagsagan ng init, tapos nung bago na lang mag-eleksyon nag-uulan, di ba? So maraming intriga, plus syempre na nagkaroon din ng intriga sa mga properties ni Manny Pacquiao na naubos na di umano nung tumakbo siyang presidente, na naubusan na siya ng pera, nagbebenta na siya ng mga ganito and so on and so forth. To cut the story short, usapin ng pera kung bakit tumakbo siya uli. And dahil nga dito sa pagkatalo niya, alam nating lahat na tumanggap uli siya ng laban, magbabalik boxing siya, and on kailan nga ba ito? July 19 ay makakaharap niya si welterweight champion Mario Barrios sa sa MGM Grand sa Las Vegas sa Amerika. July 19 itong laban nilang dalawa na ito ni WBC World Welterweight Champion na si Mario Barrios. At tandaan po natin na itong mga panahon na to 46 years old na itong si Manny. So kumbaga sa mga experts at saka sa mga sanay na sa mga ganitong larangan, especially yung mga nakakakita at nagko-cover or nagmamanage ng mga boxers na talagang physical pangangatawan ang puhunan, para sa kanila, para sabihin, wala na siya dun sa prime. Ibig sabihin, hindi na niya ito yung panahon na talagang kayang-kaya pang magpa-knockout, magpatumba ni Manny, na alam naman natin lahat na siya lang yung bukod tanging boksingero na nakakuha o nakapanalo ng 7 World Championship titles. 'Di ba? And ang dami nga nangihinayang kasi parang mapupunta lang din sa wala yung magandang legacy niya, etc., ganyan-ganyan. And yun na, babalik nga sa usapin na nang dahil nga sa pera, dahil sa naubusan na siya di umano, hindi man kung yung bilyong pera niya, kasi ang conversion dollars, 'di ba? Ang conversion ng dollar sa peso malaki.
Diba? So kung kumikita siya ng milyon-milyon dollar sa pagboboxing sa abroad, pag kinonvert mo yun dito sa Philippines at dinala yung pera dito at nagninegosyo at ini-invest niya or kahit may mga investment siya sa abroad, pag nire-remit dito sa atin, iba pa rin ang conversion at mas malaki syempre. Yun nga daw naubos na. In fact, may mga chismis nga na nagbebenta na rin siya ng kanyang property at isa nga sa nabalitaan natin nung mga nakaraang taon, yung property niya sa Forbes Park ay binibenta na niya. Plus may mga iba pa, yung itinayong hotel sa Jensen at mga ibang negosyo na pinagkaloob niya sa kanyang mga kaanak o kapamilya. Nakakalungkot lang kasi ito nga yung sinasabi natin na ang daming mga taong nasisira or naapektuhan ang kabuhayan at ang buhay kapag hindi talaga sineswerte sa politika o hindi nabibigyan ng pagkakataon. And marahil hindi naman natin sinisisi yung mga kababayan natin na hindi nila binoto o hindi nakakuha ng sapat na boto si Manny para maging senador ulit pag silbihan tayong senador. Kasi siyempre, tinitingnan na talaga siguro ng mga Pilipinong botante yung mga nagagawa, especially sa Senado na talaga mga batas ang ginagawa. Parang siguro para sa mga karamihan ng mga hindi bumoto sa kanya, nakita na talaga sigurong nagkulang siya sa aspetong yun. Kaya hindi siya nakakuha ng sapat na boto para mapasama uli siya or magsilbi uli bilang isa sa mga 12 senador. In fact, yung kaibigan natin kung parang si Senator Bong Revilla, medyo hindi rin pinalad na mapasama sa top 12, di ba? Na talagang ang sinasabi na nga ng iba, parang end of an era na rin sa politika. Kung may mga namamatay doon sa showbiz na mga legend at mga icon na, parang sa politika ay parang may matitigil na rin yung mga dynasty, mga etc. na unti-unti nang naiintindihan ng mga Pilipinong botante. Ngayon, punta naman tayo ngayon kay Willie Revillame na napakaingay din talaga before and during and after the elections. Talagang maingay si Kuya Will na bago pa nga magbotohan nag-resign siya, pansamantala siyang umalis doon sa kanyang programa na nasa TV5 and then penilitan siya ng kaibigan natin na si Direk Randy Santiago, pero ilang linggo lang, hindi rin tumagal, tinanggal na rin, hindi nawala na rin ito sa ere sa kadahilanan na hindi yata, alam mo, hindi na yata nagre-rate or wala nang pumapasok ng mga advertisers, may mga ganong chika. And dahil nga namatay ang ating national artist at superstar na si Nora Honor, parang mas minabuti nung pamunuan ng TV5 na yun ang ilagay dun sa time slot na binakante ng programa ni Kuya Will. And dahil nga sa pagpasok niya sa politika at umasa talaga siya, dahil sa mga surveys lumalabas nung bago mag-eleksyon, sa mga survey lumalabas na pasok siya sa top 10, top 12, ganyan. Pero nung lumabas na po ang resulta, unfortunately and sad to say, na hindi siya pumasok. Actually, below 22 din siya, no? Nasa ganun din siyang posisyon. Kaya masyado siguro dinamdam ni Kuya Will ang pangyayari hanggang dumating nga sa punto na nakakapagsalita na siya ng, alam mo yon, na parang nanunumbat na siya doon sa mga taong tinulungan niya, parang lumalabas na parang nagsasawa na siya na tumulong, nawawalan siya ng gana. And as of now, habang binavlog namin ito, May 30, 2025, talagang parang hindi pa ayon sa mga malalapit naming kaibigan na nagtatrabaho kay Kuya Will, parang hindi pa masyadong nagsisink in kay Kuya Will yung nangyari na yung inaasahan niya na mapabilang sa top 12 ay hindi naganap at hindi mangyayaring senador siya. Kasi earlier pa lang talaga sa mga panayam sa kanya ng mga legit na mga journalist, mga nagtatanong tungkol sa kung ano mga gagawin niya sa Senado, talaga naman naging tampulan siya ng kantsaw, ng tukso, ng kung ano pa mga nega-nega na issue kasi nga parang pinapakita at lumalabas nga doon na talagang wala siyang alam or wala siyang alam o walang alam na gagawin once na ma-elect siya. Nakakasad din kasi kung totoo man na parang nanunumbat si Kuya Will sa mga taong natulungan niya at tinulungan niya, hindi magandang siguro yun, impression, kasi nalaman naman natin na since ilang dekada na ang nakakaraan, talaga namang tumutulong. Actually, nung kasama pa namin siya,
kahit kami natutulungan niya, nararamdaman naman namin ang sinseridad niya ng pagtulong. But dahil nga sa mga pangyayaring ito at nakakapagsalita siya ng ganon, gusto na lang namin isipin marahil siguro dahil sa sama ng loob, dahil siguro sa wala lang siyang masabi. But dahil nagiging consistent, ang daming naglalabasan na ganito, ganyan, talagang napupulaan ang pagkatao niya. Especially na during the campaign, lumalabas yung kakaibang pagiging agresibo niya, pagiging quote-unquote mayabang, mapagmataas, yun na nga, mapanumbat, o sumbatero, etc. Puro negatibo na hindi talaga nakatulong sa kanya. So, itong dalawang mukha na to ng matatagumpay na personalidad, si Manny Pacquiao, nagbigay sa atin ng maraming karangalan sa larangan ng sports, lalo na ang boxing. Nakilala tayo sa buong mundo dahil din kay Manny Pacquiao. Ang dami din niyang naiambag pagdating sa pagiging magagaling nating mga Pilipino. At si Willie Revillame, sa kabilang dako, isa rin namang mahusay na personalidad na talaga namang minahal din siya, lalo na ng mga kababayan nating nasa abroad, mga OFWs natin doon, at higit sa lahat yung mga matatanda, mga may edad na talaga namang, alam mo yon, jacket nga lang ang kanyang puhunan at saka yung ang daldal niya at saka yung appeal niya, nakukuha na niya ang loob at ang suporta. But dahil sa nangyari nga sa eleksyon na hindi sila pinalad, at least si Manny, sabi niya, kahit medyo may edad na siya at 46 or 50, malapit na mag-50 ba yan or what? Sinasabi na nga lahat na yun na, hindi na ito yung kanyang prime, yung kanyang kalakasan, yung kanyang kasiglahan, katikasan. So, sa baka nga pagsisihan daw sa bandang huli at masayang lang yung legasya na naipundar niya or nagawa niya. On the other hand, si Willie naman, na wala ng programa ngayon sa TV, hindi natin alam kung kailan siya makakabalik or babalik pa ba siya, yun na, nabuo sa isipan ng mga tao na kahit nakakuha din siya ng milyones na boto, lumabas o nakita daw ng mga tao yung ugali niya na hindi siya dapat pagkatiwalaan pagdating sa aspetong yun, politika at pagtulong lalo pat nanunumbat. Mga ganung usapin. Nakakalungkot. Kaya mga katimang Bettable, sana po ay yun na nga, ipagdasal natin sila, especially yung mga taong nakapaligid sa kanila, na sana nga ay mabigyan sila ng tamang suporta, ayuda, especially yung mga taong talagang sincerely ay dumadamay sa kanila, na sana naman din pakinggan nila. Yun din yung hirap dun kasi I'm sure maraming mga kaibigan at nagmamalasakit na binibigyan sila ng mga payo at mga unsolicited advice, ika nga. Pero kung pinakikinggan at ginagawa, yun ang doon, yun ang question. Pinakikinggan ba nila o nakikinig man lang ba sila? And then kung nakikinig ba sila, ginagawa ba nila o sinusunod ba nila? Kung hindi rin naman, sad to say talaga. So, sana hindi na lang maging bahagi ng kasaysayan itong mga pangalang Manny Pacquiao at Willie Revillame. Kasi kahit papano naman, minsan sa isang bahagi ng kanilang mga buhay, ay talaga namang marami silang natulungan, tinulungan at napasayang mga tao. And on that note, pansamantala po kami magpapaalam dito sa Unbearable Channel. Maraming salamat sa aming mga sponsors, ang aming pong ganito, talita, chuchu, hindi ko masabi yung exact word, ay nagsisilbi pa rin pong inspirasyon po sa amin. Maraming salamat po. Maraming salamat sa mga sponsors ko. Hindi ko na kayo isa-isahin muna. Sa susunod na lang dahil medyo napahaba ng aking spiel. Bet Nabus po, nagpapasalamat.